Gamitin ang katawan ni Tamara upang pamahayan ng kaluluwa ng kanyang asawa. Binihisan ni Marik si Tamara ng damit ng kanyang ina at itinali ito sa kung saan gagawin ang ritual. Sa kabilang dako ay nilangoy naman ni Elisha at Conan ang Kabilang tubig dako. hanggang sa makarating sila sa isang lagusan patungo sa bilangguan ng mga alipin. Isang nakakatakot na kalaban ang nakabantay sa mga alipin na ipinapakain pala sa halimaw na muntik ng kumain kay Elisha. Ano ba Nakita ang si dalawa ay inalerto ng lalaki ang Bis over lang, gani ba? at nagising rin ang halimaw. Labis na natakot si Elisha at aksidente Okay. na naikulong ang sarili sa kulungan ng mga alipin. Ano ba? Patuloy namang nakikipaglaban si Conan sa mga bantay habang iniiwasang mahuli ng galamay ng halimaw. Nagawang ihabis ni Conan ang bantay sa tubig dahilan upang ito ang kainin ng halimaw. Muling inilabas ni Conan si Elisha upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Dahil na po nga box. Habang patungo sa itaas ay nakita ng dalawa si Tamara Correct. sa isang punong kuweba kung saan gagawin ang ritual. Dito ay nagpasalamat na si Conan sa kanyang kasama at mula doon ay mag-isa na niyang haharapin ang kalaban. Sinundan niya si Tamara at pinasok ang isang kuweba kung saan ay pinatay niya ang mga nakasalubong na bantay. Sa oras na iyon ay sinugatan ni Model Conan si kay Tamara SG upang lagyan ng dugo ang maskara. 109. Tila nagkaroon ng buhay ang maskara, isinuot ito ni Kalar upang simulan ang ritual ng pagbuhay sa kanyang asawa. Awan yung bagay. Hindot kay bag. Dahil sa pangyarihan ng maskara ay nagkaroon ng malakas na hindot. Ang pagkatalian kay Tamara ay muntikan ng mahulog kaya't nagmadaling kumilos si Conan. Agad din sumunod si Kalar kaya't nagkaroon ng matinding labanan. No, ma-record. Dahil sa labanan ito ay umikot ang pinagtatalian kay Tamara kaya't napahawak na lamang ang dalawa sa mga kadena. Ginamit ni Conan ang pagkakataon ito upang palayain si Putaw, eh. Tamara. Nagmadaling tumakas si Tamara habang Ako ang ginang naglalaban. palabarap. Agad namang sinundan ni Marik si Tamara kaya't kinailangan rin itong labanan ni Tamara. Nahirapan si Tamara dahil may taglay na kakaibang lakas si Marik dahil na rin sa kapangyarihan nito. Napasigaw na lamang si Tamara kaya't naagaw nito ang pansin ni Conan. Bago pa tuluyang mapatay si Tamara, Nag-camera, napigilan ni nag-camera Conan si naman. Tamara. Pinutol ni Conan ang kamay ng babae at itinulak naman ni Nagkaroon Tamara naman upang tuluyan ng mamatay. Sinubukang tumakas ng dalawa ngunit muli silang natagpuan ni Kalar. Muling sumiklab ang mainit na labanan, ngunit ngayon ay makikitang naninibabaw ang lakas ni Conan at nagawa niyang bawiin ang espada ng kanyang ama. Papatayin na ni Conan si Kalar, ngunit biglang nagkaroon ng malakas na Wala ito. pagka-pin battery. Agad niyang pinuntahan Ano naman si yun? Tamara Nabali mo upang yun. makalabas sila ng Siya, kuweba. Habang nagmamadaling lumabas ay aksidente nahulog Ano si gini? Tamara. Ay, sir. Buti na lamang at nahawakan ni Conan ang gabi. Ikaw agad. Sa oras na iyon ay papalapit na si Kalar kay Conan na noon ay sinusubukang iligtas si Tamara. Pinagpatuloy nito ang ritual upang tuluyang matawag ang kaluluwa ng kanyang asawa. Nagsimulang pumasok ang kaluluwa sa katawan ni Tamara kaya nakiusap ito kay Conan na bitawan siya. Ngunit walang balak si Conan na bitawan si Tamara kaya't nang lumapit si Kalar ay pinutol ni Conan ang isang parte ng tulay. Nahulog si Kalar at tuluyan itong Na. Kusgan gini ko ang gini na may dagang kuwelo. tunay niyang anyo. Matapos ito ay ginamit ni Conan ang kanyang natitirang lakas upang hilahin si Tamara. Nagawang makalabas ng kuweba ng dalawa at tuluyan ng ang bumuko Ready ang na? lugar na yun. Oo, di. Makaraan ng ilang araw ay Hindi siya. makikitang ibinalik ni Conan Hindi si siya mo? Tamara sa Oo, kanyang di. bayan at iniwan na ang babae na may pag-asang muli silang magkikita. Ito na ito. Bumalik si Conan sa kanyang village upang ipakita sa kanyang ama na ngayon ay handa na siya sa tunay na labanan. Ito naman. Post the bill. Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa transfer student na nangarap maging isang high priest. Nagngangalan ang estudyanteng ito na si Sai at gusto niyang baguhin ang lipunan sa mas maayos na direksyon. Isang gabi habang kasagsagan ng malakas na ulan ay iniwan siya ng isang babae sa harap ng simbahan para walang makatunton sa kanyang lokasyon sapagkat Yan siya na ba? umayo Yan ang na kanilang ba? pag-asa. Sabi. Makalipas ang ilang taon ay sumapit Sama din na. ang unang araw niya bilang estudyante ng Constant Magic Academy. Habang nasa estasyon na siya kung saan siya sasakay Gilay papunta ng pagkape. eskwelahan ay napansin niya ang matanda sa Sa kanyang likuran na baligod pinupulot bro, ang di man mga gamit na pagkape. naiyak mula sa maleta.
Tinulungan niya ito at nang magboluntaryo siya na siya na lang ang magdadala nito ay May bigla sakto naman yung siyang sulti. inatake ng isang babae. Hmm. Ako pala ito ng matanda at napagkamalan siya nito na inaagaw ang maleta. Pero matapos malaman ng babae na mali ang akala nito ay kagad itong humingi ng tawad sa kanya. Katapos ay nagpakilala itong si Junko at dahil sa suot ng uniforme ay nalaman din ito na iisa lang ang kanilang eskwelahan kaya dito na din siya nagpakilala. Habang patungo na sila sa Oh, eskwelahan guys. ay nabanggit Good niya ang kayo. pangarap niyang mas maayos na lipunan. At nabanggit niya din na gusto niyang maging isang high priest na ikinagulat naman ni Junko dahil sobrang hirap itong makamit. Alam ito ni Sai kaya pagsusumikapan niyang makamit ito at dahil dito ay nakuha niya ang suporta ni Junko. Nang makarating na sila sa Constant Magic Academy ay sinamahan muna siya ni Junko para ihatid siya sa infirmary. Pagkapasok niya dito ay nakaharap niya ang physician at isa sa instructor ng eskwelahan na si Tori. Kasama ang iba ding transfer student na kagaya niya ay iniharap muna sila sa artificial spirit na si Yata para suriin ang kanilang pisikal na kondisyon at may kakayahan din itong mahulaan ang posibleng maging trabaho nila sa hinaharap. Dahil halos lahat ng hula nito ay nagkakatotoo Hindi ay mo pwede umaasa siya na mabundak, sasabihin nito na magiging isang high priest siya. Nang tinawag na ang kanyang pangalan ay hindi niya inaasahan ang sabihin nito na magiging future Demon King umano siya dahilan para matakot ang ibang mga estudyante. Kahit pinaulit ito ni Tori ay ganoon pa din ang sinasabi ni Yata kaya dito na din nagsitakbuhan ang mga estudyante. Dahil sa ginawa ng dating Demon King na subukang wasakin ang mundo daang taon na ang nagdaan ay ganito na lang din ang takot ng mga tao dito. Makalipas ang ilang minuto ay sinamahan ni Tori si Sai papunta sa silid nito at nang makarating na sila rito ay dito lang din nalaman ni Sai na si Tori din pala ang kanilang homeroom teacher. Kaklase din niya si Junko pero parang galit na ito sa kanya. Nang ipakilala na siya ni Tori ay dito na din natakot ang kanyang mga kaklase. Para hindi siya husgahan ay sinubukan niyang sabihin ang kanyang mga plano ngunit dahil sa pagkakaya niya sa kasalukuyang sistema ng mundo at sa pinaplano niyang baguhin ito ay naalala tuloy sa kanya ng kanyang mga kaklase ang dating Demon King. Dahil dito ay pinaupo na siya ni Tori sa bakanting upuan sa likod. Matapos ang kanilang attendance ay nataasan ni Tori si Junko na maging representative ng kanilang klase. Ngunit tinutulan ito ng isa nilang kaklase na si Hiroshi dahil gusto pala nitong i-nominate si Sai na maging representative din dahilan para magalit na si Junko. Dahil dito ay kagad na tinanggihan ni Sai ang nominasyon ni Hiroshi dahil gusto nilang umanong maging miyembro ng cleaning committee. Ngunit hindi niya akalain na ibang-iba pala ang cleaning committee ng eskwelahan sa kanyang inaasahan. Dito na siya hinamon ni Junko sa isang duelo at dahil isa itong Suarez ay pinagtutulungan ito ni Tori. Inumpisahan na ni Junko ang kanyang atake at puro pag-iwas lang ang ginawa ni Sai hanggang sa mahawakan niya ang sandata nito. Dito na biglang lumaki ang kanyang mga braso at naglabas ng napakalakas na kapangyarihan na kahit ang ginawang barrier ni Tori ay hindi ito napigilan. Mabilis namang nakarating sa student council office ang pangyayaring ito. Pagkauwi ni Sai at Hiroshi sa kanilang dormitoryo ay nakiusap si Sai dito kung pwede umano siyang samahan nito sa girls' dorm. Para hindi mataranta ang ibang estudyante ay sa likod sila dumaan. Balak ni Sai na humingi ng tawad kay Junko at matapos ituro ni Hiroshi ang silid nito ay kagad niya itong inakyat. Nang mapansin siya ni Junko ay kagad siya nitong hinarap at sa sobrang galit nito sa kanya ay narinig na sila ng ibang estudyante. Dahil dito ay umalis na lang siya ngunit hinabol naman siya nito. Hanggang sa makarating sila sa kagubatan at may nakilala siyang isang babae dito. Ang tingin ng babae na ito sa kanya ay siya umano ang prinsipe nito. Kaya gusto din siyang protektahan nito mula kay Junko. Gumamit si Junko ng shadow clone kaya kagad siyang niyakap ng babae. Dili oras 8 minutes eh. Kaya na naman niyang nagamit ang napakalakas niyang kapangyarihan dahilan para sumabog ang malaking parte ng kagubatan. Ilang sandali lang ay may dumating dito na isang babaeng android na nagpakilalang si Kuroni at isa umano siyang observer ni Sai. Matapos niyang pagalingin si Junko ay nagtatakbo. Wala itong mga battery connector tayo. Basig na tape. Sinayali ba? Susubukan sana itong habulin ni Sai ngunit pinigilan naman siya ni Kuroni dahil may itatanong pa umano ito sa kanya tungkol sa insidenteng nangyari na kasama ang headmaster ng kanilang eskwelahan. Nang marinig ng babae ang salita ng headmaster ay kagad itong naging invisible at mabilis na umalis. Dito lang nalaman ni Sai mula kay Kuroni na ito pala ay si Kina na kaklase din niya. Pagkarating nila ng headmaster sa office ay pinalam ni Kuroni ang resulta ng kanyang investigasyon na walang intensyon si Sai. Parang bala be. Selected. Ano na bitaw. Ito ang kaibigan ko si Maki. For 100,000 pesos at Honda Civic. Kailangan niyang malabasan ang magkakain ng mga sugo. Patay.
Yung best na sa It's 2:42 p.m. Mula ngayon hanggang 5 p.m. kailangan mong makawala sa balong ito. Parang ano na yun. Sa baba? Ayaw mo tatagos. Ang luto eh. Ah, tatagos na. Ginawa dito.